Si Vice President Sara Duterte na kaagad na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema na pipigil sana sa pagdaraos ng isang public impeachment hearing laban sa kanya sa House of Representatives. Ito ang balitang pambansa na sinulat ni Ludi Bermudo ng Filipino Star ngayon na may petsang Abril 9, 2026. Sa inalabas na press briefer ng Supreme Court, walang binanggit ang mataas na hukuman hinggil sa hinihiling na TRO ng Vice Presidente. Sa halip ay inatasan nito ang Kamara at House Justice Committee na magsumiti ng komento hinggil sa petisyong inihaay ng kampo ni Duterte. 10 araw lang ang binigay ng Supreme Court sa Kamara at sa committee upang makapaghain sila ng komento hinggil sa petisyon. Nabatid na ikinonsolidate rin ng Supreme Court ang mga petisyong inihaay ni Duterte at ng iba pang abogado. The Supreme Court consolidated these cases and without necessarily giving due course to the petitions directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice ang saad nito. The petitions questions the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga respondents sa petisyon ay House of Representatives sa kabuuan, ang House Justice Committee, ang Senado sa pamamagitan ni Senate President Vicente Soto III at ang petitioners sa likod ng dalawa aktibong impeachment complaints laban kay VP Sara. Nabatid na Marso 30 nang ihain ng kampo ni Duterte ang 58 petition for certiorari sa Supreme Court upang hilingin na magpalabas ito ng TRO na pipigil sa impeachment hearings laban sa kanya. Humihiling din ang Vice Presidente ng final injunction na magpapawalang saysay at magsasaisan tabi sa impeachment proceedings. Gayon din ang initial issuance ng writ of preliminary injunction laban sa trial, mini-trial or so-called preliminary investigation ng Kamara bago ang paglalabas ng final injunction sa darating na Abril 14. Yan ay ngayong araw na ito ay nakatakdang ipagpatuloy na yun ng Justice Panel ang pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara kung saan ay pinatawag na ang mga testigo at pinasumpinan na rin ang mga susuriing ebidensya.